na hindi pa nakamove sa February. March 10, tama ba? March 10, 2024, amen, because last week is March 1. Tama ba? Ay, March 3. Sorry, ano ba yan? March 3 pala last Sunday. Kasi marami pong Sunday ngayong March. Amen? Napansin nyo, we have 5 Sundays. So, it's the second Sunday of the month of March. And sa fourth Sunday ay ang ating Palm Sunday. Palm Sunday, kasi ang Holy Week po this year ay nasa last week of March. And so, kung hindi ako nagkakamali, ang Holy Week this year is March 28 and 29, tama? So, the Sunday before the Holy Week, we'll be celebrating Palm Sunday again. Amen, napakabilis na isang taon na agad yung Palm Sunday na ating sinaselebrate. Amen. When we celebrate Holy Week, amen, ito po ay sumasakto naman sa simula ng pista ng Paskwa ng mga Israel. Amen. Because we know that the Holy Week also happens normally at the last week of March or first week of April. Tama? At kung bibigyan po natin yung kalendaryo ng mga Hudyo, particularly ng mga Israelites, sineselebrate po nila ang Passover bilang unang taon ng unang buwan ng kanilang ng year nila, amen? And nangyayari po ito usually kada last week of March and or first week or second week of April. Amen. So, pakilabas na po ang inyong mga Bible. At pakibuksan po ito sa chapter 23 to 24 because this will be our topic this Sunday. Ano po ang pamagat ng ating mensahe? Amen. Balaam or Balaam blessed the Israelites. Ito po ang English version ayon sa NIV. Ano naman po ang Tagalog version nito po? Pinagpala ni Balaam ang mga Israelita. Tama, okay. So, sakto po, pareho po halos ito sa English version. Yan. So, we'll start later sa last part of chapter 22, amen, dahil magsisimula po itong kwento sa pagkikita ni Balaam at ni Balak. Amen. Praise God. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Numbers chapter 23 verses 19 to 20. Ayan. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano man sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang gawin. Amen. Let us pray. O Heavenly Father, once again, we ask you to intercede and speak to us mightily as you explain to us the meaning of this story that is found in the book of Numbers, chapter 23 to 24. Lord, speak mightily to us. Ituro mo po sa amin kung ano po yung nais mo pong malaman namin. We pray, Father God, na maging malinaw, maging klaro, Panginoon po, ano ba ang gusto mong matutunan at malaman namin. We ask the intercession of your Holy Spirit, amen, Father God, na nasa amin nawa ay ikaw po ang mag-anoint sa bawat isa, Lord God, upang mabuksan ang aming mga spiritual eyes habang pinag-aaralan po namin ang iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Question. Saan po mangyayari mangyayari ang kwentong ito? Anong kinds of lugar ang eksenang makapag-aralan natin ngayon na makikita natin ngayon dito sa picture? Nasaan po yung tao nakataas ng kamay niya? Nasa bundok, amen, or nasa mountain, nasa bundok po yan si Balaam at si Balak. Sino po yung mga nasa baba na nakikita nila?
nasa kapatagan? Ang mga Israelita. Amen. Kaya nga, na-bless po ako dun sa inawit ng mga choir. Yung sabi niya, the mountain is high, but you will take me higher. Di ba ganun yung kauno niya? Kung kasi pala yung kung kinakatayo ng mga choir, sabi ko, praise God. Kasi ang eksena po natin the story will happen po sa mountain kung saan gusto po ni Balaam, Balak, ang hari ng mga Moabita, na i-curse ni Balaam, ang hari ng mga Moabita, na i-curse ni Balaam ang mga Israelites. Amen. So, again, ang makikita po natin sa kwento ay ang perspective sa pananaw ng mga kalaban ng mga Israelita. So, this will be in continuation ng story po natin last Sunday para mas lalo po natin makilala si Balak at saka si Balaam. Amen. At malaman natin kung ano ang kanilang tunay na balak. Amen. Ano ulit yung title ng message natin last Sunday? Balak, Balaam, and his donkey. So, nakita po natin yung tatlong major na characters sa last Sunday at ngayon mas makikilala po natin sila lahat. Ayan. So, gusto ko lang po basahin ulit ang ating scripture reading dahil sa scripture reading pa lang po napakadami ng wisdom. Amen. Una, sabi po dito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Amen. Sabi niyo ang Diyos ay hindi sinungaling. Katulad natin. O katulad mo. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad nating mga tao. Praise God, ano? Amen. Sabi mo, ano mang sabihin niya sa iyo ay kanyang gagawin. Naniniwala po kayo doon, amen. Sabihin niyo rin po sa kanya, kung mangangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Amen. Sabihin niyo rin po sa kanya, ang utos niya sa akin, ika'y pagpalain. Amen. At ang pagpapala ng Diyos sa iyo ay di ko kayang bawiin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At yan po natapos ang ating message. Hindi na po apat na wisdom na po yun. Amen. Praise God. Ayan. So ito po yung mga naging topic natin sa Book of Numbers. Tayo po ay nasa 26 Sunday na po na pinag-aaralan po natin ang ating book na ika-apat na aklat sa Old Testament, which is the Book of Numbers. Amen. So ito po yung mga tanong after the story. Pakisulat po or pakitake down notes lahat ng matutunan po natin sa kwento at hanapin po natin kung nasaan po si Jesus dito. Amen. Amen. So let's start with the message, with the story. Again, babalik po muna tayo sa chapter 22 because we ended with verse 35 last Sunday. So itutuloy po natin ito sa verse 36, still from chapter 22. So atras po muna kayo. Ayan, ito na po kasi yung pagkikita or pagkaharap muna Balak at Balaam. Amen. Verse 26, chapter 22. Nang malaman ni Balak na dumarating na si Balaam, sinalubong niya ito sa lungsod ng Ar, sa may ilog Arnon, sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, kailangan kita, kaya kita ipinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan? Amen. So, from this verse, bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan? So, in other words, sa point of view ni Balak, iniisip niya na dahil kulang o hindi sapat ang mga nauna niyang ipinadala kay Balaam, kaya hindi ito pumayag na makipagkita sa kanya. Amen? In other words, hindi pa masyadong malinaw
kay Balak na ang Diyos ang humakadlang sa pagpunta ni Balaam sa Moab. Amen? In fact, dito natin makikita na si Balaam na propeta po ay isang propeta po talaga na nasusuhulan. Amen? Kaya sabi niya, akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan? Why? Because it is expected na kapag tayo po ay kapag pinatawag po natin ang propetang ito, tayo po ay may ibinibigay sa kanya na kapalit. Amen? So parang isa po bayarang propeta po itong si Balaam. Parang katulad po ng mga ibang manggagamot, amen, na of course we pay them for what they do, sa kung ano man yung pinapagawa nila or ginagawa nila sa atin na inaas natin na gawin naman nila para sa atin. Diyan natin makikita that hindi Balaam is a bayarang prophet. Ayan. And may kapalit kung siya po ay may gagawin. Verse 38. Sumagot si Balaam. Kaya dito na po niya sinabi kay Balak na naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipinapasabi sa akin ng Diyos. Amen. So dito natin makikita na indeed alam pa rin or na nasa puso pa rin ni Balaam na sinabi sa kanya mismo ng Diyos na okay, sumama ka sa kanila, pumunta ka ng Moab, subalit ang sasabihin ko lamang sa iyo, ang ipapasabi mo sa kanila. Amen. This was the instruction ni God kay Balaam last week sa ating kwento. Amen. And for sure, takot na ulit na magkamali si Balaam dahil sa mga nangyari sa kanya along the way. Ano ba yung nangyari sa kanya? Siya po ay naipit, amen, na halos siya po ay mamatay sa aksidente dahil sa pag-ilag or pag-iwas sa kanilang daraanan nung donkey or nung asno na kanyang sinasakyan. Amen. In fact, si Balaam, sino po yung nakita niya along the way? Nakita niya po ang angel of God or angel of the Lord na sinabi mismo sa kanya na mali yung kanyang ginabalak or ginagawa na pumunta ng Moab. In other words, Balaam has been warned. Amen. Na-encounter niyo na ba sa buhay niyo na naramdaman ninyo na ipinaramdam na sa inyo ng Diyos na nagkasala ka? Kaya parang mayroon ng warning na huwag ka ng further magpatuloy sa pareho kasalanan na yun. Amen. Kasi ang kasalanan, nagsisimula ito sa maliit na kasalanan. Amen. Na kapag sa maliit na kasalanan pa lang, ay hindi mo na ito iniiwasan, hindi mo na mamalayan, ito ay palaki na mas lalo ka nang napapahamak. Amen. Kaya as much as possible, ang gusto ng Diyos, sa umpisa pa lang, ay ma-realize mo na kasalanan yun at mali yung ginagawa mo dahil mayroon na po itong magiging kapalit. Amen. Kung ipagpapatuloy pa natin yung mga kasalanan yun or maling mga naiisip or binabalak natin. Ayan. So for sure, kung ilalagay po natin yung sapatos natin kay Balaam na sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos na kung hindi umilag ang asno na sinasakyan, may malamang napatay na kita. Amen. Naalala niyo po yung warning sa kanya na kung hindi dahil sa pag-ilag nung asno ay baka hindi lang siya naipit or nalaglag sa kanyang sinasakyan, baka tuluyan na siya namatay. Amen. But praise God kasi ang isa sa mga wisdom dito ay God will use the bad intention of people for good. Amen. Naalala niyo yung you take what the enemy meant for evil and He will turn it for good. Amen. Isa yun sa mga napakalaking wisdom na makikita natin dito na maaaring may mga masasamang intention or mas masamang mga plano ang ibang tao sa atin. Subalit gagamitin yun ni Lord para sa ikabubuti ng marami. Amen. Parang yung ginawa ni Satan na pag-tempt kay Jesus. Amen. Or yung
nulo o yung pag-betray ni Judas kay Jesus. Amen? Na alam natin ay niloko or tinraidor ni Judas si Jesus. Pero nakita natin na nagamit yun for God's glory. Amen. Amen. Another example, naalala niyo po yung ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Amen, na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Amen. Kung ikaw si Jose, of course, magtataka ka kung bakit yung pinayagan o inalaw ng Diyos. Pero eventually, as time passes, at habang tumatagal ang panahon, nakikita natin na mayroon palang plano ang Diyos kung bakit nangyari yung kasamaang yun sa buhay natin. Amen. Pwede bang tanongin niyo yung katabi ninyo, kapatid, mayroon na bang nangyari sa'yo na ikaw ay pinahamak ng ibang tao? Or may ginawang masama ang ibang tao sa'yo? Amen. Or baka ikaw yung may ginawang masama sa kanya? Amen. Naramdaman niyo na ba yung parang binitray tayo? O binitray ka? Or parang binitray ka, parang ganun na sa ginawa ni Judas at ginawa ng mga kapatid mo sa kanya. Amen. At sometimes, hindi natin maunawaan kung bakit nagawa ng tao na yun, nalokohin tayo. Amen. Di ba? O sino na dito yung mga naloko o niloko? Ang mga naloko na ay magsabi ng Amen! Amen. Praise God. Ang lakas mo amen nyo. Hallelujah. Parang lahat po tayo, sigurado po kung experience na natin yun. Parang nalinlang tayo o naloko tayo. At nagtataka tayo kung alam ni God na mali yun, pero bakit ngayon inalaw? Bakit ngayon pinayagan? Diba? Kasi, wait lang, naloko ako doon na. Di ba may ganun tayong kaisipan? Pero eventually, habang umuusad yung panahon, nakikita natin kung bakit yun nangyayari. Amen? Na may plano pala ang Diyos at mayroon siyang gustong ipagawa sa atin or matutunan natin kung bakit nangyari yun. Amen? Amen. Ngayon nakita niyo na ba? Yung, Amen. Bakit kayo gagawa yun? Praise God. Ayan. Naalala namin yung latik. Lating. Ay, masusunod yung Humberto. Yung may nagbenta dito ng lating, wala naman siyang dala, tapos nilayanan natin, tapos hindi na siya buwan. Praise God. Parang Jennifer na kayong pangalan, no? Kasi kinuha ko yung pangalan niya sa spiritual ko pa siya. Ayan. Okay. Okay. So, at sila ay magkasamang nagpunta sa lungsod ng Pusot. At pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Ayan. So, meron din pong offering si Balak. Pagkatapos, pinakain niya si Balaam at ang pinunong kasama nila. Ayan. So, nagmerienda muna sila. No? Siyempre, napagod po sila sa biyahe. Verse 41. The following day, or kinaumagahan, kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang. Ang ilang is yung wilderness, o yung kapatagan, o yung lupa. Kung saan, kitang-kita na daw ang ilang. Mali, wait lang. Naabot tanaw na ang ilang mga Israelita, so sampala ito, hindi para siya about wilderness. Okay, abot tanaw na ang ilang mga Israelites. Ayan, so makikita po natin sa bundok po, even sa Bamot Baal po sila umakyat na dalawa. Then we'll proceed with chapter 23. Pakibuksan na po yung chapter 23. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka nito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa. So makikita natin na parang ginagawa din ni Balaam yung ginagawa ng mga priests. Amen, na nag-o-offer din siya ng mga hayop at particular pa na toro at tupa. Ito din po yung mga inaalay na sin offering or burnt offering or guilt offering ng mga Israelites sa mga pari. Ayan. Ganun nga ang ginawa ni Balak at silang dalawa ay naghandog ng isang toro at isang lalaking tupa sa bawat altar. Kasi nga 7 po yung altar na ginawa nila.
Sinabi ni Balaam kay Balak, bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. From this verse, parang nakikita ko yung ginagawa ni Balaam, parang ganun yung ginagawa ni Moses. Diba? Sa mga Israelites na after nila mag-offering, lalayo siya for a while, tapos makikipag-iig si Moses kay Yahweh. Amen. So, this shows that indeed, God also speaks or kinakausap din niya ang mga unbeliever or even ang mga makasalanan na tao. Amen. Or ang mga sinful na people or even yung mga corrupt po na tao. So we can talk to anyone kung sino man yung nais po or gusto kausapin ng Diyos. Ayan. Ano bang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo. Kaya nagpunta nga siyang mag-isa sa tuktok ng isang burol. Ayan. Verse 4, nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, ayan, nagpagawa po ako ng 7 altar, at bawat isa'y pinaghandugan ko ng isang toro at isang lalaking tupa. So 7 na toro and 7 na sheep. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos, pinabalik ito kay Balak. So nag-usap po sila. Then later, i-reveal po ni Balaam kay Balak yung sinabi ng Diyos. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Ayan. So dito natin makikita that God still prefers obedience than sacrifice. Amen? Hindi mahalaga na naghandog po tayo sa altar. Amen? Hindi po mahalaga na tayo po ay nag-sacrifice ng mga toro at o mga tupa o kung ano mang hayop na yan. Dahil ang mahalaga po sa Diyos ay ang sundin niya o sundin natin, especially sundin ni Balaam ang sinabi sa kanya ng Diyos na kung ano lamang ang pinapagawa o pinapasabi ng Diyos ang kanyang sasabihin at gagawin. Amen? That's why, for to God's eyes, it doesn't matter, hindi po makalaga ang mga altar na ito kasi useless kahit na mag-sacrifice siya kung pagkatapos nito, magsisinungaling siya kinabalam, Balak, kinabalak at contrary or kaiba sa sinabi ng Diyos ang sasabihin niya sa kanila. So mahalaga pa rin po dito ang ating pagsunod sa Diyos at other than yung sacrifice. So again, sabihin nyo nga po, God prefers obedience rather than sacrifice. Amen. Praise God. Mahina. Pakilakasan po. God prefers obedience than sacrifice. Amen. Ayan. Verse 7. Sinabi ni Balaam, mula sa araw sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halika't ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halika't itakwil mo ang bansang Israel. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain. Ang pinaspasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil. Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang laki ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos. Sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko nawa'y matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Amen. So in other words, nagtataka si Haring Balak kung bakit puro katotohanan ang mga sinasabi niya
na plano ng kalaban, especially ni Balak, against sa mga Israelites. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Ngunit sa halip ay pinapaspasan mo pa sila. Yan. Sumagot siya, hindi maaaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh. Amen? So, Balaam is just being honest with Balak and the rest of the leaders ng mga Moabites. Amen? Ang wisdom po dito, ang dapat po nating sambitin, ang dapat po nating sabihin ay ang ipinapasabi ng Diyos at hindi ang gustong marinig sa atin ng ibang tao. Amen? Amen? Hindi po dapat yung gusto ng ibang tao ang dapat yung sabihin, kundi ang katotohanan ng nais sabihin ng Diyos sa kanila ang dapat yung sambitin. Amen? Kasi minsan tayo mga tao, tayo po ay nagiging people pleaser. Amen? Pinikris po natin yung ibang tao about what they are doing, although alam natin at pinapasabi na sa atin ng Diyos na paalalahanan natin ng mga tao ito na nagkakamali at ituwid sila. Amen? Amen. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar. Sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. So, sino po ang nagsasalita dito? Si Balak, ang hari ng Moab. Sabi na kay Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa ibang area ng bundok, na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Bakit kaya gano'n? Yung instruction ni King Balak. Amen. Sa tingin nyo, bakit gusto niya lilipat sila ng lugar na hindi nakikita yung kina-curse? What do you think is the reason? Ano po sa tingin niyo yung dahilan? Ngayon, mag-isip-isip po tayo. Kumbaga naman po ating mga imahinasyon. At hindi po tayo antokin. Amen. Ano sa tingin niyo yung dahilan? Ang wisdom dito kasi we feel like sometimes mas madali natin i-curse or sumpain ang ibang tao pag hindi natin sila kaharap or hindi natin sila nakikita. Amen? Kaya di ba sometimes it's easier na kung sinasabi nilang mag-backstab, yung magsasabi ka ng something na hindi maganda against sa ibang tao kapag nakatalikod sila o hindi sila nakaharap. Amen? So, sino na po dito yung naka-encounter na may nag-open up sa inyo tapos yung pinikwento niya patungkol sa ibang tao ay puro hindi maganda patungkol sa taong yun? Meron na po ba? Or kayo po yung or baka kayo po yung nagbabackstab? Amen. Amen. Alam niyo po, minsan ipag-pray po natin yung mga ganong tao kasi i-pray po natin, i-discern po natin ano kaya yung dahilan ng tao na yun, bakit kaya na sinisiraan ng ibang tao sa atin. Amen? Gusto niya bang mag-cause ng trouble? Gusto niya bang awalin din natin yung tao na yun? Ipag-pray po natin yung intention ng tao na yun. Amen? And wisdom po sa atin is mag-ingat po tayo na sumagot sa kanyang mga sinasabing mali about ibang tao. Bakit po? Dahil malamang nagagawa niya yun sa iba, maaaring gawin na rin po yun sa atin. Amen? Na kapag nagagawa ng i-backstab yung ibang tao sa harap natin, hindi natin alam na kapag tayo yung nakatalikod, tayo naman po ang nasisiraan niya. Amen? Lalo na kung may mga nasabi din tayo na mali against sa ibang tao na baka ibahagi niya din po sa iba. So mapapahamak po tayo. Amen? So, be very discernful. Amen? I-express nyo po ang inyong spirit of discernment. Ipag-pray nyo po mabuti ano ba ang intensyon ng taong ito at bakit gusto niya na hindi natin makita yung mga taong isinusumpa natin. Ayan. Sabi ni Balak, doon mo sila sumpahin sa lugar kung saan hindi mo sila makikita. At nagpunta nga sila sa bukirin ng Zophim sa taluktok ng Pisga. Pisga po yan na hindi po yan tigsa. Noon ako po yung nabasa, pero may tigsa pala dito. Pisga po pala, yan. Nagpagawa sila roon ng 7 altar, so pareho na naman po. At bawat isa ay tinandugan nila muli ng tig-isang toro at tig-isang pupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa may mga handok na sinusunog
at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. So again, same story na naman po yung nangyari, no? Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinulong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. So same scenario po, sa ibang part lang ng bundok ito nangyari. Nag-usap muli ang Diyos at si Balaam. Sa tingin ninyo magiging honest ba ulit si Balaam? Tinanong siya ni Balak, ano ang sinabi ni Yahweh this time? Amen. Ano po ang sabi ni Balaam? Ito po. Makinig ka, Balak. Dinggin mo ako. Anak ni Zippor, may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. This is our scripture reading, I believe. Amen. Ano man sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Ang utos sa akin ni Yahweh, sila ay pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos ay di ko kayang bawiin. Amen. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian. Sa kanila ay wala ring kapakamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Pinapahayag nilang siya ang hari nila. Amen. So para makarinig po tayo sa part ito ng story, isipin niyo po, kayo po yung Israelita, isa po kayo sa mga Israelite, at mayroon pong ibang tao na gusto po kayong sumpain. At ito po ang sabi ng Diyos sa atin, na kailanman ay hindi niya babawiin ang kanyang mga pangako sa atin. Amen. At hindi niya rin kayang bawiin ang mga pagpapala ipinangako niya sa atin. Amen. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila yung pinaglaban niya tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Amen. So, palitan nga natin ito ng pangalan nyo. Instead na Jacob, sabihin mo yung pangalan mo, tapos tugtungan nyo na ay hindi makakayang kulamin. Okay, for example, si Sister. Let's proceed. 1, 2, 3, go. Sabihin yung pangalan nyo. Si Jose ay hindi kayang kulamin. Sabihin mo ka ng Jose doon. Amen. Praise God. At sabihin nyo yung pangalan nyo, ang blank ay hindi maaaring sumpain. Amen. Or C, gano'n. C, pangalan nyo kasi ay hindi maaaring sumpain. Naniniwala po kayo doon na hindi kayo makakayang kulamin at hindi kayo maaaring sumpain. Kaya huwag po kayong natatakot sa mga magkukulang because the God that is in you is greater than who is in the world. Amen. Greater is He living in me that He is in the world. Amen. Tungkol sa Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasing lakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. 25. Sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman silang pagpalain. Amen. Grabe. Hindi mo naman sila kinag-curse, pero pinagpapala mo pa sila. So, kung ayaw mo silang i-curse, please lang, huwag mo na rin silang i-bless. Amen. Tignan nyo, yung so ibig sabihin, ito yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin ng Diyos yung mga intention or corrupt or evil na motive ng ibang tao for our own good or greater glory. Amen. Tignan nyo, bakit po? Kasi gumastos si Balak para i-curse ang mga Israelites. Amen? Gumastos po siya. Pero yung ginastos niya na yun, na instead na i-curse ang mga Israelites, ang paggastos na yun ay nagamit pa para mas lalong i-bless ang mga Israelita. Amen? Parang luging-luging si Balak dito, di ba? Kasi nagbayad na nga siya para i-curse yung kaaway niya. Pero parang nagbayad pa siya para mas lalong pagpalain yung kalaban niya. Amen? Praise God.
Ayan. Kaya nga, nakakalungkot yung mga taong pinapakulang tayo o gusto po tayong ipasumpa. Kasi magbabayad sila sa makukulang. Babayaran sila yung mga albularyo o kung sino mga spiritista na yan na nag-curse ng tao. Amen? And if indeed si God ang pinakausap nila, alam ni God na hindi niya tayo kayang i-curse. Amen? But rather, He will bless us more. Amen? Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Sinabi ni Balak, o si Balak na naman ang nagsasalita dito, halika, lumipat tayo ng lugar at baka ipahintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita. Ilang beses na po silang nilipat ng part ng bundok. Pangatlong beses na po ito. Amen. At ano naman sa tingin nyo ang dahilan kung bakit lilipat na naman sila? Di ba kanina, lilipat sila para hindi niya makita yung kinaters niya. This time, lilipat na naman sila ng ibang part. Ano po sa tingin nyo ang dahilan? Ano po? Umaasa pa rin. Amen. Kasi habang buhay, may patas. So, umaasa pa rin siya yung kagustuhan niya, kasamaan ay mangyari. Amen. Amen. Nung binasa ko yung Expositor's Bible, tapos yung mga preaching ng ibang pastor, ang historical account or background nito, dati po ang mga may Diyos-Diyosan ay naniniwala po sa maraming Diyos. At naniniwala sila na ang mga Diyos-Diyosan ay may kanya-kanyang teritoryo. Amen? Amen. So possible na doon sa unang location nila ng bundok, yung Diyos doon ay ayaw niya. Yung pangalawang location doon na pinuntahan nila, yung Diyos na nandoon ay ayaw din niya. So, lilipat sila ng ibang part na bakang ibang Diyos ang may territory. Amen. Kasi sa mga kalaban, sa mga evil spirit, ganoon may kanya-kanyang territory po ang mga evil spirit. Amen. Kaya dito rin po sa mga Diyos-Diyosan ng ibang mga naniniwala sa false God, akala nila may kanya-kanyang specific na territory ang mga Diyos na ito. Amen. Kaya nga di ba yung mga sa Greek, may naniniwala sila sa God of water, amen, God of air, God of fire. May particular na Diyos na ito lang yung kanyang specialization. Kaya so parang mga doktor, may special area or, di ba may mga kanya-kanya silang expertise. Amen. Pero alam natin na ang Diyos ay isa at hawak niya ang lahat at expert siya sa lahat ng bagay at teritoryo niya ang lahat ng nasaan ng lupalot ng mundong ito. Amen? Ayan. Verse 28, at magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor kung saan natatanaw nila ang ilaw. Sinabi ni Balak kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magpakuha ng 7 toro at 7 tupa. Amen. So makikita rin natin kay Balak na naiisip niya rin na baka maiba na ang sabihin ni God. Amen? Kasi nagpapakuha pa rin siya ng mga gamit para sa handog. Amen? Ngayon nga ang ginawa ni Balak. Amen? Bawat altar ay hinandugan niya ng tig-isang toro at tig-isang lalaking tupa. Again, this instruction na magpagawa ng altar ay galing po kay Balaam, yung prophet. Amen? So, there's a possibility na naniniwala din somehow si Balaam na baka nga sa lugar na yun, iba na yung sasabihin ni Yahweh or ni God. And let's proceed with the last chapter, chapter 24. Kaya pa po, amen, ayan. Nang umatiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya pumanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilaw at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama, bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Amen? Kaya Holy Spirit is, meron na po siya sa Old Testament.
Amen. It just so happen na makikita natin sa Holy Spirit, sa Old Testament, na ang Holy Spirit ay pumapasok at nawawala sa tao. Parang yung nangyari kina King Saul, amen, na nilukuban din sila ng Espiritu ng Diyos, pero nung mali na ang ginagawa nila ay nawala ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen. But praise God, because during the New Testament, o sa pamamagitan ni Jesus, ang Espiritu na ibinigay niya sa atin ay hindi na basta-basta na mawawala o aalis sa atin. Amen. Ito ay kasama na natin hanggang tayo po ay kunin ng Diyos at sumama sa Kanya sa langit. Amen. Dahil kasama natin ang Espiritu na yun, amen, bilang ating ticket, sabi nga nila, sa kalangitan. Amen. Ulitin ko po yung last verse dito, sabi niya, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Ang wisdom po dito, kapag ang isang tao ay puspos or filled ng banal na Espiritu, kaya niyang makita ang mga bagay sa pamaraan kung paano ito nakikita ng Diyos. Amen. Naiintindihan niyo po yun? If we are filled with the Spirit of God, mas kaya po natin sumunod sa Kanya. At mas nagiging klaro po sa paningin natin kung ano ang perspective or point of view ng Diyos. Amen. Kaya napaka-importante po sa atin na maging puspos ng banal na Espiritu, na anointed po tayo ng Espiritu Santo. Amen. Because if we are filled with the Spirit of God, if we are anointed and filled with His Spirit and anointing, surely yung ating mga action and perspective are aligned with the pananaw or perspective and decisions and plans of God. Amen. Naniniwala po kayo. Praise God. Verse 10. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nanghigil siya sa galit at kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginagawa mo? 3 beses mo pa silang ginasbasan. Hello, siya kaya yung makulit na palipat ng lugar. Diba? Amen. Mabuti pa yung umuwi ka na. Para na nga lang sana kita pero pinadlanan iyon ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa inyo, nasa iyong mga suko, na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ito sa iyong sambahayan, ay hindi ko gagawin ang hindi ipinapagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh, ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi na ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Ayan, so magpo-prophesy na po si Balaam patungkol sa mangyayari sa future, especially nitong mga Moabita at ng mga Israelita. Ayan. So this is the prophecy. Muli siyang nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang mensahe ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakaalam ng kalooban ng kataas-taas ng Diyos, nang nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Kahit nabuwal sa lupay, malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Take note of this next verse na hinahighlight ko po. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay magkahari rin. So sa tingin niyo, sino po yung pinoprophesy na sinasabi po dito ni Balaam na one day a king will rise, amen, and will lead these people and save them. Amen. Ang pinoprophesy niya po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, nasaan po
si Jesus sa kwento. Amen. He's the one being prophesied by Balaam na one day, he will rise. Amen. Ito po yung pinaprophesy na maghahari sa kanila. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir. Samantalang patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa lungsod ay kanilang uubusin. Amen. Praise God. So, this will end the story. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para po ating mas ma-appreciate ang kwentong ito, panoorin po natin ang video clip po ito. I have sinned, said Balaam. I didn't realize your presence on my path. Since this seems bad to you, I'm going back. The angel told Balaam, go with them. But just say only what God tells you to say. And Balaam went with the men of the king of Balak. When King Balak found out that Balaam was coming, he came out to meet him, and he told him, it's so good that you came! So good that you're here. I need you to curse these people. Hey, why didn't you come when I first sent for you? You don't think I can compensate you properly? Well, now I'm here, answered Balaam. I just can't say anything that God doesn't put in my mouth. Come, come, I have many gifts for you. There will be many gifts if you do this job for me. So the king Balak took Balaam to a mountain. From there, they could see part of the Israelites' camp. They built altars and prepared burnt offerings, just as Balaam had requested. And the king told Balaam, there they are, curse them. God put his word in Balaam's mouth and said, people of Israel, how can I wish evil on whom God does not wish it? From the top of the mountain I see it, and from the hills I contemplate it. It is a group that lives on its own, that is not counted among the nations. Blessed be all of you. When King Balak heard this, he exclaimed, what have you done? I brought you here to curse them. Why have you blessed them? Shouldn't I say what God tells me? Said Balaam. Okay. Maybe you're a little nervous. Let's go to another mountain. Maybe there you'll feel better. Come. So, the king Balak took Balaam to another mountain. They took altars and prepared burnt offerings once again. The king Balak told him, okay now, you are better here for sure. Curse the people. God put his words in Balaam's mouth, and he said, people of Israel, blessed be all of you. The Lord your God is with you. God took them out of Egypt with the force of a wild bull. Against Israel there is no curse that will work, nor will sorcery work against them. Of Jacob and of Israel it will be said, look what God has done. The king Balak said to Balaam, hey, if you aren't going to curse them, don't bless them either. Balaam responded, didn't I warn you that I would repeat everything that God ordered me to say? Come with me to another spot, said the king Balak. Maybe God will think it's okay for you to curse them from another spot. So he took Balaam to another mountain that was even taller. They prepared altars and burnt offerings once again. When Balaam looked up and saw the people of Israel camping by their tribes, the Spirit of God came over him and said, how beautiful your tents are, Jacob! How beautiful your camp is, Israel! They are like streams that widen, like gardens by the river, like those that are planted by God. Their pitchers overflow with water. Their seed enjoys an abundance of water. Their king is the greatest,
and his kingdom rose. Who would dare to disturb them? Blessed be those who bless you, and cursed be those who curse you. So Balak's anger was kindled against Balaam, and he said to him, I sent for you so that you would curse them, and this is the third time that you bless them. You better get back to your own land. I told you I would compensate you, but now I won't give you anything. I told your messengers that even if you gave me your palace full of gold and silver, I wouldn't be able to disobey the Lord my God. What God tells me, that is what I'll say. I will return to my home, but I'm going to warn you as to what this group will do with your kingdom one day. So Balaam prophesies. I see it, but not now. I contemplate it, but not up close. A star will rise from Jacob. A king will rise in Israel, and will crush all the land of Moab. Edom will be conquered. The Amalekites will have a total destruction. See, their enemy will be dominated, while Israel will accomplish feats. From Israel will come a sovereign. After that, Balaam got up and returned to his land, and Balak also went on his own path. There were the people of Israel rebelling against God, having no idea that there in the mountains God was protecting them and blessing them. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Nakita niyo po sa kwento na wala pong kamalay-malay yung mga Israelita, binibless pala sila ng Diyos. Amen. Parang tayong mga tao din, hindi natin nakikita yung backstory or ginagawa or plano ng Diyos sa atin. Sometimes, hindi natin alam na despite sa ating sitwasyon, ang Diyos pala ay nariyan behind the scene na tayo ay Kanyang pinibless. Amen. Grabe no, parang nakita niyo yung kwento na wala namang nabanggit patungkol sa mga Israelita. Pero sila pa rin ang bida. At kahit masama ang balak ng mga ninabalak at ninabalaang and the Moabites sa Israelites, still, sila pa rin po ay pinoprotektahan ng Diyos. Amen. So sometimes, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin ang pagpapala na ginagawa sa atin ng Diyos. Amen. Because He works even behind the scene na hindi natin nakikita. Amen. Praise God. So let's summarize yung ating mga lesson na natutunan sa kwentong ito. Amen. Para sa mga nanonood po sa Facebook Live or sa YouTube channel, pwede po ninyong i-type sa comment section or comment box ang inyong wisdom. Amen. Para naman po makita rin namin kung sa paano paraan kayo tinuruan or kinausap ng Diyos sa mensaheng ito. Because alam ko po, marami din po kayong nakita na ako personally na hindi ko po yun nakita or na-realize. And number 1, God can use men with corrupt hearts to complete His will. Amen? Ito po yung unang-unang sinabi ko kanina na kagaya ni na Jesus na ginawa sa kanya ni Satan and even Judas na binitray siya. Still, ginamit yun ng Diyos para tapusin niya yung plano niya sa atin. Amen? Maging yung ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya, kahit na ito ay mali or galing sa evil na intention, ginamit pa rin ito ng Diyos para kumplituhin yung plano niya na iligtas ang mga Israelita sa taggutom o sa 7 taong sanin. Amen? So sabihin nyo nga po yun, God can use men with corrupt hearts to complete His will. Amen. Amen. At ang biblical basis po natin dito ay yung Genesis chapter 50 verse 20. Ito po yung natatagpuan sa kwento ni Joseph or ni Jose. Sabi ko doon, He will take what the enemy meant for evil and He will turn it for good. Amen. He will take what the enemy meant for evil and He will turn it for good. Praise God. Thank you, Lord.
So, sa mga taong nag-betray sa atin, amen, or may ginawang masama sa atin, huwag po kayong alala dahil gagamitin po yun ni Lord for good, amen, and for His greater glory. Second, ito na po yung patungkol sa Spirito or pagiging puspos ng banal na Spirito. We can have a vision of God's perspective when we are filled with the Holy Spirit or the Spirit of God. Amen? Hindi po mapoprophesy or makikita ni Balaam yung mga nakikita ng Diyos kung hindi po siya pinuspos ng Spirito ng Diyos. Amen? Kaya malinaw sa verse na sinabi doon ay nilukuban ng Spirito ng Diyos si Balaam. Kaya po siya nakapag-prophesy at nasabi niya po ang pinapasabi ng Diyos at nakita niya mismo ang mangyayari sa hinaharap because of the Spirit or the Holy Spirit ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Amen. Third, ito po yung sinasabi ko rin kanina na it is not our job to please people by telling them what they want to hear. But rather, we need to tell the real God's Word to them. Amen? Hindi po dapat na yung kung ano lang ang gustong marinig ng tao ang ating sasanggitin. Bagkus kung ano ang tunay na ipinapasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang ating ipahayag sa kanila. Amen? Kasi sometimes, napipilit na tayo gumamit ng mga flowery words para, alam niyo yun, para ma-comfort sila at hindi sila ma-review. Pero the Lord is telling us now na kailangan kung ano po ang pinapasabi ng Diyos ay yun po ang ating sasabihin. Number 4. Ayan. The enemy cannot revoke God's blessing and provision to us. Amen. Hindi kayang kunin, hindi kayang bawiin ng kalaban ang mga pagpapala or ang mga pangako ng Diyos sa atin. Amen. Kahit na gusto yung nakawin ng kalaban, hindi po ito niya makukuha. Because the enemy cannot stop God's plan. Amen. Hindi kayang pigilan ng kalaban ang plano ng Diyos. Amen. And most importantly, ito po yung gusto ko pong ipahayag sa ating lahat na God's promise of salvation by grace through Jesus Christ cannot be revoked by the enemy. Amen? In other words, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating nakuha ay hindi kayang bawiin ng kalaban, especially ni Satan sa atin. Amen? That's why if you were really forgiven and you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, yung kaligtasan po na yun by grace sa pamamagitan ni Jesus ay kailanman ay hindi po kayang nakawin ng kalaban sa atin. Naniniwala po kayo doon. Amen. Kasi sometimes natatakot tayo kasi iniisip natin baka kailangan gawin natin ito, gawin natin yan. Amen. Hindi po sapat ang ating works kung ang magagawa natin para tayo maligtas. Dahil ang ating pananampalataya, pananalig at paniniwala sa ating Panginoong Jesus ang siyang tunay na nagligtas sa atin. Amen. It is by faith through Jesus Christ that you were saved. Amen. Amen. Pitulan niyo na po yan. Okay na po. Praise God. Pwede basahin po natin. Number 1, God can use men with corrupt hearts to complete His will. He will take what the enemy meant for evil and He will turn it for good. Genesis chapter 50 verse 20. Amen. Number 2, we can have a vision of God's perspective when we are filled with the Holy Spirit. Amen. Number 3, it is not our job to please people by telling them what they want to hear, but rather
we need to tell the real God's word to them. Amen. Number 4, the enemy cannot revoke God's blessings and provision to us. The enemy cannot stop God's plan. And finally, number 5, God's promise of salvation by grace through Jesus Christ cannot be revoked or hindi kayang bawiin. Yun po yung revoke ng kalaban by the enemy. Amen. And last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Nasaan po siya? Siya po yung pinrophesy. Amen, ni Balaam. Jesus is the one prophesied by Balaam who will one day rise and become the king of Israel who will bless and save 1,000 nations. Amen! Si Jesus ang ipinropesiya ni Balaam na one day siya ay tatayo or mabubuhay, makikilala, makikita bilang hari not just ng mga Israelita, but ng buong mundo na tatanggap at maniniwala sa Kanya at ibibless niya at ililigtas niya ang maraming tao. Amen. 1,000 generation, 1,000 people will be saved if they will receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Amen? Yun lamang po. Maraming salamat and to God be the glory.